Sa kabila ng tumitinding init, biglang inulan ng Metro Manila kanina. Ayon sa Pag-asa, hanggang 2 bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Mayo. May El Nino pa ba o La Nina na? Alamin sa report ni Von Aquino. Matapos ang ilang linggong kalbaryo sa nakakasunog balat na init, bumuhos ang ulan dulot ng thunderstorm sa Metro Manila ngayong unang araw ng Mayo o ang tinatawag na Agua de Mayo. Ang tanong tuloy, El Nino pa rin ba o La Nina na? Sa June po ay ina-expect na natin na magkakaroon tayo ng transition kasi yung El Nino po natin ngayon ay weakening na. Ibig pong sabihin ay in the next months ay maaari na po tayo mag-transition from El Nino to neutral and then eventually to La Nina. Na yung La Nina is papasok po sa second half ng taon na ito, maaaring July or August. Kahit inaasahang hanggang katapusan pa ng Mayo mararanasan ng mainit na panahon, posible rin daw na may mamuong low pressure area o isa hanggang 2 bagyong papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. Hindi pa naman daw nagsisimula ang tag-ulan at posible pang araw itong madelay. Usually po ito ay nagsisimula from second half ng May or first half ng June. Pero maaari po na magkaroon tayo ng 50% chance na after like June pa siya mag-start. Pagdating naman ng Hulyo o Agosto, posible raw na pumasok ang La Nina. Kapag may La Nina, mas mababa ang temperatura ng ibabaw ng tubig sa Central at Eastern Equatorial Pacific. Ang epekto ayon sa Pag-asa, posibleng mas maraming tubig ang dala ng ulan at mas maraming bagyo ang tatama sa lupa. Pero yung impacts po ng La Nina is maaaring mas ma-experience pa natin towards the end of the year pa po itong mas mataas na chance po ng mga pag-ulan. Nauna nang sinabi ng Pag-asa na nasa 14 na bagyong inaasahan simula Hunyo hanggang Oktubre. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.